Walang hiya ka, Marco. Isinama mo pa talaga ang kapit mong yan sa UK at ipinakilalang asawa? Sigaw ng board member habang nakatingin kay Vanessa na nakangiti pa. Tumayo si Vanessa. Matalim ang tingin kay Liza sa live stream mula sa Pilipinas. At least ako pinili. Ikaw, iniwan. Sambit niya. Tumawa ang mga tao. At ang ibang investors ay napapailing. Ngunit hindi malang natinag si Liza. Tahimik, malamig, at puno pa rin ng dignidad. Bigla siyang umiti at naglabas ng envelope at mariing binitiwan ng salita. Simula ngayon, wala na kayong pera. Freeze ko na lahat ng accounts. Natigilan ang lahat. Paano sila mabubuhay ngayon? Magarang chandelier ang nakasabit sa gitna ng ballroom ng isang 5-star hotel sa London. Ang mga mesa ay puno ng mamahaling alak, imported na pagkain, at piling-piling mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Lahat negosyante, investors at ilang personalidad mula sa media. Ang okasyong ito ay isa sa pinakamalaking business gala ng taon. At nakaplano na sana itong maging gabi ng tagumpay para kay Marco Ramirez. Nakasuot ng itim na tuxedo si Marco. Nakaayos ang buhok at baka sa mukha ang kumpiyansa. Ngunit higit sa lahat ng mga mata ng tao. Ang babaeng nakadikit sa braso niya ay ang siyang nakakuha ng lahat ng atensyon. Si Vanessa. Nakasuot ng pulang gown na kumikinang sa ilalim ng araw. Ladies and gentlemen, malakas at buo ang boses ni Marco habang nakatayo sa gitna ng entablado. Allow me to introduce to you my wife, Vanessa. Parang bomba ang sumabog sa ballroom. Ang ilan sa mga bisita hindi nakapigil na magbulungan. Wife? Hindi ba't may asawa na siya sa Pilipinas? Si Liza? Paano nangyari to? Sa unang mga segundo, ngumiti lamang si Vanessa at kumaway na parang totoong reyna. Ang mga kamera ng media mabilis na nag-flash. Halos mabingi ang lahat sa tunog ng shutters. Halata sa mga mata ni Vanessa ang pagmamayabang. Tila ba siya ang nagwagi sa laban na hindi alam ng iba na nagaganap. Sa isang mesa, isang British investor ang napailing. I thought his wife was a doctor, a humanitarian. What is going on? Samantala si Marco ay nagpanggap na walang naririnig. Lumapit siya kay Vanessa at marahang hinalikan ng kamay nito sa harap ng lahat. Sabay sabing, "She will be by my side, not just as a partner in life, but also in business." Mabilis sa kumalat ang mga larawan. Sa loob ng ilang minuto, trending na sa social media ang hashtag New Mrs. Ramirez. Ang iba ay nagulat, ang iba naman ay naiinis. Ngunit karamihan ay nagtataka. Nasaan si Liza, ang tunay na asawa? Samantala, libo-libong milya ang layo. Sa Pilipinas, abala si Liza sa isang medical mission. Habang nag-aasikaso siya ng mga pasyenteng mahihirap sa probinsya, hindi niya alam na siya pala ay iniinsulto na sa buong mundo sa pamamagitan ng live updates ng press sa London. Isang nurse ang lumapit sa kanya, hawak ang cellphone. "Ma'am Liza, nakita niyo na po ba ito?" Napatigil siya. Kitang-kita sa screen ang larawan ni Marco na yakap si Vanessa. May caption pang, "Marco Ramirez introduces his new wife at London Business Gala." Nanlamig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi siya nagpakita ng emosyon sa mga taong nakapaligid. Ngumiti lang siya ng tipid at binalik ang cellphone sa nurse. "Mamaya ko na yung titignan. May mas mahalaga tayong gagawin ngayon. Ang buhay ng mga tao." Tahimik siyang nagpatuloy sa trabaho, pero sa loob-loob niya ay nagliliyab na ang damdamin. Balik sa gala, hindi matapos-tapos ang bulungan. Is this even legal? Baka annulled na sila ng unang asawa. Kung hindi, this will be a scandal. Habang ang lahat ay nag-aalinlangan, si Vanessa naman ay todong ngiti.
Nakikipag-usap sa mga kilalang personalidad na parang siya na ang tunay na donya. Vanessa, how long have you and Marco been together? Tanong ng isang reporter. Saglit siyang tumingin kay Marco bago sumagot. Long enough to know that he truly loves me. At least now, he has the courage to show it to the world. Parang tinusok ang dibdib ni Marco sa sinabi nito. Pero wala siyang nagawa, kundi ang ngumiti. Pinilit niyang huwag ipahalata na hindi siya ganoon kakumpiyansa. Kinabukasan, laman ng lahat ng Jarriot online platforms ang eksena. May mga memes na agad ginawa ang ilan. Pinagtatawanan si Marco bilang the husband who forgot he was married. Habang ang iba na may kinukutsa si Vanessa bilang the bold mistress turned wife. Ang kapal ng mukha, komento ng isang netizen. E paano kaya si Liza? Nakakaawa naman siya. Sagot pa ng isa. Nag-viral din ng isang maikling video clip kung saan makikita ang reaksyon ng mga investors. Halos lahat nagulat. Ang ilan nakasimangot, ang iba hindi alam kung ano ang gagawin. Habang unti-unting kumukupas ang ingay ng party, nagtagpo sina Marco at Vanessa sa backstage. See? I told you, this would work. Bulong ni Vanessa habang niyayakap siya mula sa likod. Now, they know I'm the only woman by your side. Ngunit halata sa mukha ni Marco ang kaba. Hindi to ganun kasimple, Vanessa. Hindi pa annulled ang kasal ko kay Liza. Natigilan si Vanessa, pero agad din siyang ngumiti nang mapansin lang. Then make it simple. End it. She's not here. Ako ang kasama mo ngayon. Sa puntong yon, ramdam ni Marco na unti-unti na siyang nababaon sa alon ng sariling kasinungalingan. Hindi niya alam na sa kabilang panig ng mundo, si Liza ay nagsisimula ng kumilos. Mabilis ang ikot ng mundo sa Singapore. Ilang linggo ring tumutok si Liza sa kanyang medical mission. Mga batang walang gamot, matatandang walang access sa doktor, at mga pamilyang araw-araw nakikipaglaban para lang mabuhay. Sa bawat ngiti ng pasyente, nakahanap siya ng dahilan para ituloy ang kaniyang pagtulong. Kahit na malayo sa magulong buhay na iniwan niya sa Maynila. Ngunit isang gabi, matapos ang huling araw ng misyon, tinawagan siya ng kanyang kaibigan na si Dr. Monica. Liza, kailangan mong makita to. Sa kabilang linya, maririnig ang kaba at pagkabahala. Binuksan ni Liza ang email na pinadala ng kaibigan. Isang link ng balitang kumakalat sa buong mundo. Pag-click niya, lumabas ang larawan ni Marco at ni Vanessa. Nakadikit sa isa't isa sa isang magarang gala. Nakalagay ang headline. Business tycoon, Marco Ramirez introduces new wife in London. Nanlamig ang kaniyang katawan. Parang tumigil ang oras. Hindi siya makapaniwala. Habang siya'y nag-aalay ng serbisyo sa mga walang-wala, ang kaniyang asawa naman ay nasa kabilang panig ng mundo. Ipinapahiya siya sa publiko. Monica, mahina ngunit patatag ang boses ni Liza sa telepono. Ito bang iniisip kong nangyayari? Suminghot ng hangin ang kaibigan bago sumagot. Oo, Liza. Trending ito sa lahat ng platforms. Kahit sa mga kaibigan natin dito. Nagtatanong na sila kung totoo. At pasensya ka na. Pero may mga investors na nag-message sa akin. Iniintriga kung bakit wala ka sa tabi niya. Huminga ng malalim si Liza. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magpapa-apekto ngayon. Pero kailangan ko umuwi. Kinabukasan, maagang umalis si Liza mula Singapore. Hindi niya pinaalam kahit kanino ang kanyang flight details. Nakasuot lamang siya ng simpleng puting blouse at maong habang nasa eroplano. Nakayuko at hawak-hawak ang kanyang cellphone. Sa isip-isip niya, paulit-ulit na bumabalik ang larawan ni Marco at Vanessa. Pero sa halip na umiyak, marahang umiti si Liza. Hindi siya ang tipong babagsak sa ganitong kahihiyan. Lalo na't alam niyang siya pa rin ang may hawak ng lahat ng papeles, lahat ng karapatan, at higit sa lahat, dignidad. Paglapag niya sa NAIA, sinalubong siya ng kanyang personal driver. Ma'am Liza, ang dami po naghahanap sa inyo. Akala po ng lahat mananahimik lang kayo. Hayaan mo silang mag-isip.
Mas mabuti nang tahimik ako ngayon para mas malakas ang balik ko. Sa loob ng bahay nila sa Forbes Park, naghintay ang dalawa niyang matalik na kaibigan, sina Rachel at Diane. Parehong halata ang galit at pagkadismaya. Grabe siya, Liza. Sigaw ni Rachel habang hawak ang tablet. Pinapakita ang viral video. Pinapahiya ka niya sa buong mundo. Hindi lang yun, dagdag pa ni Diane. May mga post na lumalabas sa si Vanessa raw ang bagong fish lady ng kumpanya. Para bang walang kwenta. Tahimik lang na nakinig si Liza. Umupo siya sa sofa at marahang nagbuhos ng alak sa kanyang baso. Kung akala nila ay natapos na ako, nagkakamali sila. Hindi ako magpapatalo sa ganitong laro. Kinabukasan, dumiretso si Liza sa opisina ng kanyang matalik na kaibigan at abogado na si Attorney Franco. Franco, diretso niyang sinabi, kailangan kong ihanda ang lahat ng papeles. Marriage certificate, power of attorney, at lahat ng dokumentong nagpapatunay na ako ang legal na asawa at majority shareholder. Nagulat ang abogado, pero agad na tumango. Naiintindihan ko. May plano ka na ba? Umiling si Liza, ngunit baka sa mga mata ang apoy ng determinasyon. Plano pa lang kailangan kong buuin. Hindi ako tatakbo sa emosyon. Labanan nito ng utak at hindi ng iyakan. Good, sagot ni Franco. Alam ko matagal ka na nagpapasensya, Liza. Panahon na para igiit mo ang nararapat sa'yo. Pag-uwi ni Liza sa kanyang silid, tumingin siya sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng pagod, ngunit hindi talunan. Hinaplos niya ang kanyang sariling pisngi at marahang bumulong. Liza Ramirez, hindi ikaw ang talunan dito. Siya ang lalaking bumitaw at siya ang babaeng umangkin nang hindi kanya. Binuksan niya ang kanyang laptop at isa-isang tiningnan ang mga balita, mga komento at mga larawan. Sa bawat salita ng panlalait kay Vanessa, nakikita niya ang pagkakataon. Sa bawat duda ng investors kay Marco, nakikita niya ang butas para sa kanyang pagbabalik. Kinabukasan, maaga siyang nagbihis. Naka-corporate attire, kulay puti at navy blue. Pagpasok niya sa opisina ni Franco, dala niya na ang lahat ng mga dokumento sa isang leather briefcase. Handa ka na ba talaga? Tanong ng abogado. Ngumiti siya ng malamig. Handa na ako ipaalala kay Marco kung sino ang tunay na may hawak ng lahat. Habang sinasarado ni Liza ang pinto ng opisina, ramdam niya na magsisimula na ang laban na hindi lang tungkol sa kasal, kundi laban para sa respeto, dignidad at kapangyarihan. Maagang gumising si Liza kinabukasan. Nakaayos ang kanyang buhok, naka-corporate attire na kulay puti at itim, at sa mga mata niya ay bakas ang determinasyon. Hindi ito simpleng araw para sa kanya. Ito ang simula ng pagbawi niya ng kontrol sa lahat ng bagay na inaangkin ni Marco at ng kabit nitong si Vanessa. Pagdating niya sa isang malaking gusali sa Makati, sinalubong siya ng kanyang abogado na si Franco at ilang buwan na pinagkakatiwalaan niya. Pumasok sila sa loob ng pribadong meeting room ng isang sikat na bangko. Nandoon pa ang financial managers. Lahat ay halatang kinakabahan at nagtataka kung bakit sila pinatawag. Tahimik ang lahat na umupo si Liza sa dulo ng mahabang mesa. Mabilis siyang nagbukas ng brown envelope at inilapag sa mesa ang mga dokumento. Alam kong nagtataka kayo kung bakit ko kayo pinatawag. Panimula ni Liza. Malamig ang tinig. Ngayon, hindi ko na kayo pahihirapan. Narito ang marriage certificate ko kay Marco Ramirez. At narito rin ang special power of attorney na pinirmahan niya noon pa man. Na ako ang may karapatang kumilos sa lahat ng aming joint accounts at kumpanya. Isa-isang tumingin ng mga manager sa dokumento at kahit hindi nila sabihin, kita sa kanilang mga mukha ang pagkabigla. Isa sa kanila nagtanong, Ma'am, ibig niyo buwang sabihin gusto niyong ipasara ang lahat ng accounts? Ngumiti si Liza, malamig ang matatag. Hindi ko lang gusto.
Ipinag-uutos ko. Simula ngayong araw, wala silang gagalawin ni Singkong Duling. Freeze ang lahat ng personal accounts, corporate funds at kahit ang mga credit line na ginagamit nila. Nagkatinginan ng mga tao sa mesa. May ilan na halatang takot. Pero ma'am, nasa London po si Sir Marco. Paano kung magalit siya? Bahagyang tumawa si Liza. Magalit siya kung magalit. Pero huwag kayo matakot. Ako ang legal na asawa. Ako ang majority shareholder. At higit sa lahat, ako ang tunay na may-ari ng perang pinaghirapan ko ring buuin kasama niya. Kung may karapat-dapat kayong sundin, ako yon. Nagbulungan ng mga managers. Ang isa sa kanila, si Mr. Santos, tumango at nagsalita. Tama po si Ma'am Liza. May bisa ang lahat ng dokumentong ito. Kung hindi natin susundin, tayo ang lalabag sa batas. Ang iba naman ay nagpakita ng pagsang-ayon. Oo nga, kung tutuusin siya pa rin ang may kontrol. Then it's settled. Matatag na sabi ni Franco. Lahat ng accounts, i-freeze. Effective immediately. Mabilis na naglabas ng laptop ang mga managers at nagsimulang mag-type. Kita ang seryosong mga mukha habang isa-isang pinapasok ang commands para i-lock ang lahat ng transaksyon. Habang abala ang lahat, nakaupo lamang si Liza. Kalmado at parang isang reyna na hindi kayang galawin. Sa loob-loob niya, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang na ginagawa niya, pero hindi siya natitinag. Para sa kanya, ito ang tamang paraan para ipaalala kay Marco kung sino ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Ma'am Liza, sabi ng isang manager matapos ang ilang minuto. Tapos na po. Lahat ng accounts ay frozen na. Wala po makakagamit. Kahit si Mr. Marco. Ngumiti si Liza. Malamig at puno ng dignidad. Good. Tandaan ninyo, wala silang gagalawin ni Singkong Duling. Samantala sa kabilang panig ng mundo, habang namimili sina Marco at Vanessa ng mamahaling alahas sa isang luxury boutique sa London, inabot ni Marco ang kanyang platinum credit card. Ngumiti siya sa cashier. Confident na confident. Pero ilang segundo lang biglang bumalik ang cashier na may kaba sa mukha. Sir, I'm sorry but your card has been declined. Napakunot ang noon ni Marco. That's impossible. Can you try again? 3 beses itong sinwipe. Ngunit paulit-ulit lang lumabas sa machine. Declined. Sa loob ng butik, nagsimulang magbulungan ang mga customer. Naririnig nila ang pangalan ni Marco at ang iba ay agad naglabas ng cellphone para kumuha ng video. Sa bahay naman ni Liza, nakaupo siya sa veranda. Umiinom ng kape habang pinapanood ang paglubog ng araw. Tahimik lang, walang emosyon sa mukha. Pero sa kanyang mga mata, may bakas ng tagumpay. Tumawag si Franco. Liza, natapos na ang lahat. Effective ang freeze order. As of now, hindi sila makakagalaw. Ngumiti siya at sumagot ng malamig. Perfect. Simula pa lang to. Magandang umaga sa London, ngunit para kay Marco, ito ang simula ng bangungot. Nakangiti pa siya nang pumasok sila ni Vanessa sa isang high-end jewelry shop sa Mayfair. Ang mga display ay puno ng mga diamante at mamahaling relo. Tamang-tama para sa bagong imaheng gusto niyang ipakita kasama si Vanessa. Pili ka na ng gusto mo, darling. Bulong ni Marco, habang hawak-hawak ang bewang ni Vanessa. Anything you want, it's yours. Ngumiti si Vanessa. Kumikislap ang mga mata. Finally, alam na ng lahat na ako ang totoong queen mo. Pinili niya ang isang diamond necklace na nagkakahalaga ng halos kalahating milyon na pounds. Sir, I'm sorry but your card has been declined. Nagkatinginan ng mga customer. Ang ilan ay nagbulungan na. Si Vanessa halatang naiinis at namala sa hiya. Marco, anong ibig sabihin nito? Don't tell me na wala kang pera. Pinilit ni Marco na maging kalmado. This must be a mistake. I have other cards. Inilabas niya ang isa pa. Ngunit ang subukan, muli itong declined. Nagumpisa nang kumuha ng video ang ilang tao gamit ang cellphone nila.
Ang isang matandang babae na naroon ay nagsabi pa ng malakas. A businessman who can't even pay for jewelry? How embarrassing. Napalunok si Marco. Pakiramdam niya ay bumagsak ang buong dignidad niya sa loob ng butik. Pagbalik nila sa kanilang 5-star hotel suite, dumiretso sila sa reception para ayusin ang reservation. Ngunit hindi pa man sila nakakaakyat, pinigilan na sila ng manager. Mr. Ramirez, I'm sorry, but your suite has been locked. The payments for the past days have been declined as well. Nanlaki ang mga mata ni Marco. What? That's impossible. I'm a VIP here. Ngunit nanindigan ang manager. Unless you can settle the balance, we cannot allow you to access the room any further. Nagsimula nang manood ang mga bisita sa lobby. Si Vanessa halos sumabog na sa galit. Marco, anong kalokohan to? Pinapahiya mo ako dito. Tinangka ni Marco na tawagan ng kanyang bank manager, pero lahat ng linya ay busy lang. Muling bumalik ang kaba. Alam niyang may kinalaman si Liza rito. Kinagabihan, imbitado sana si Marco sa isang private dinner kasama ang ilang European investors. Pinilit niyang magpakitang gilas kahit ramdam na ramdam niya ang problema. Ngunit sa gitna ng dinner, isa sa mga investors ang diretso nagtanong. Mr. Ramirez, is it true that your accounts have been frozen? There are rumors circulating already. Napatingin sa kanya ang lahat. Nanlamig si Marco, pinilit gumiti. Just a temporary glitch. Everything is under control. Ngunit si Vanessa, hindi nakapagtimpi at bumulong ng malakas. Sapat para marinig ng iba sa mesa. Under control? Really? Hindi ka nga makabayad ng hotel suite tapos sasabihin mong control? Nagkibit balikat ang isang investor. If you cannot even manage your personal funds, how can we trust you with our millions? Isa-isang nagsimula ang mga tao na umatras. Nagpaalam ng maaga. Naiwan si Marco at Vanessa sa mesa, magkasamang napahiya. Pag-uwi nila, sumabog na ang galit ni Vanessa. Marco, ano ba tong pinasok ko? Akala ko ba secured ang lahat? Pinili kita kasi akala ko stable ka, may pera ka, may power ka. Pero ngayon, wala ka ng mukha sa harap ng lahat. Tumahimik ka nga. Sigaw ni Marco. Hindi ko rin to inaasahan. May gumagalaw sa likod nito. Gumagalaw? Huwag mo sabihin si Liza. Matalim ang tingin ni Vanessa. Kung siya nga, then she's 10 steps ahead of you. At ako? Dala-dala ko ang kahihiyan. Dahil sa'yo. Umiling si Marco. Pawis sa pawis. Hindi siya magtatagal. Makakahanap ako ng paraan. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang unti-unti na siyang nawawala ng kontrol. Samantala sa Pilipinas, nakaupo naman si Liza sa harap ng kanyang laptop. Pinapanood ang mga balita mula London. Trending ang video ng pagkakadecline ng card ni Marco at halos lahat ng comments ay puno ng panalait. Grabe, bumagsak agad si Mr. Perfect. Karma is real. Kawawa naman si Kabet. Napahiya rin tuloy. Tahimik lamang si Liza. Iniinom ang kanyang tsaa. Sa tabi niya ay naroon si Franco na nagbabalita. Liza, tama ang naging move mo. Simula na ito ng pagbagsak niya. Marahang umiti si Liza. Hindi pa ito huli. Ito pa lang unang bagsak. Kinabukasan nakatanggap si Marco ng email mula sa bangko. Notice, all accounts and company funds under Ramirez Holdings remain frozen until further notice. Authorized by Mrs. Liza Ramirez. Napahawak siya sa ulo. Si Vanessa naman nakatayo sa tabi niya. Malamig ang boses. Marco, kung hindi mo ito maaayos, baka kailangan ko na maghanap ng ibang lalaki na kaya kong ipaglaban. At doon naramdaman ni Marco na hindi lamang pera at negosyo ang mawawala sa kanya. Pati ang babaeng ipinaglaban niya laban kay Liza. Unti-unti na ring lumalayo. Sa isang magarang opisina sa London, nakaupo naman si Marco at Vanessa. Parehong mukhang pagod at iritado.
Wala pa rin silang malinaw na sagot kung bakit biglang nawala ang access nila sa pera. Habang sila'y nag-aaway, may isang taong tahimik na nakikinig sa bawat salita. Si Daniel, ang personal assistant ni Marco. Matagal nang tauhan si Daniel. Halos 10 taon na siyang sinusunod ang bawat utos ni Marco. Mula sa pagbili ng mamahaling regalo, pag-aasikaso ng travel documents, hanggang sa mga sikreto nitong meeting. Pero ang hindi alam ni Marco, si Daniel ay matagal na ring tao ni Liza. Habang nagbubukas ng laptop si Marco at sinisilip ang mga papeles, mabilis na kumukuha ng litrato si Daniel gamit ang kanyang cellphone. Isang mabilis na pindot lang at naipapadala niya na ang mga larawan kay Liza sa pamamagitan ng isang secured messaging app. Tumunog ang cellphone ni Liza habang nasa Pilipinas. Binuksan niya ito at nakita ang malinaw na picture ng dokumentong hawak ni Marco. Isang draft ng share transfer agreement. Marahang umiti si Liza. Ayan ka pala, Marco. Nililipat mo na pala ang shares ko kay Vanessa. Hindi mo talaga ako binigo. Lahat ng galaw mo, alam ko. Sa London, hindi naman napakali si Vanessa. Marco, siguraduhin mong wala tayong napapabayaan kung may nakakarinig sa mga plano natin. Napatingin siya kay Daniel na tahimik lang na nag-aayos sa mga papeles. Daniel, make sure na walang makakalabas sa pinag-uusapan namin. Matalim ang tono ni Vanessa. Ngumiti lang si Daniel at tila inosente. Of course, ma'am. Confidential po lahat. Ngunit sa loob-loob niya natatawa siya. Hindi niya kailanman ipinagkakanulo si Liza, ang babaeng laging naging mabuti sa kanya. Kinagabihan tumawag si Daniel kay Liza. Tahimik siya. Nasa loob ng kanyang maliit na apartment sa London. Malayo sa mga mata ni na Marco at Vanessa. Ma'am Liza, nakita ko na po ang plano nila. Nililipat ni Sir Marco ang ilang share sa pangalan ni Vanessa. Kung magtatagumpay sila, baka mawalan ka ng kontrol sa kumpanya. Mabilis ang sagot ni Liza, ngunit kalmado. Huwag ka mag-alala, Daniel. Basta dokumento mo ang lahat. Ako nang bahala sa legal side. Magtiwala ka lang. Hindi sila magtatagumpay. Ramdam ni Daniel ang lakas ng loob ni Liza. Sa dami ng taon na nakasaksi siya ng mga panilin lang ni Marco, ngayon lang siya nakaramdam na may pag-asa si Liza na makakabawi. Kinabukasan, dumalo sina Marco at Vanessa sa isang private meeting kasama ang 2 foreign lawyers. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa trust fund at share transfer. Once we finalize this, Vanessa will be the new majority shareholder. Sabi ng abogado, it will take away Mrs. Liza's control. Napangiti naman si Vanessa, parang batang nanalo sa laban. That's exactly what I want. Habang nagtatagal ang meeting, patago namang nagre-record ng audio si Daniel gamit ang maliit na device na nakatago sa bulsa ng kanyang coat. Pagkatapos ng meeting, agad niya itong pinadala kay Liza. Sa Pilipinas, pinakinggan ni Liza ang recording. Sa bawat salitang naririnig niya, lalong tumitibay ang kanyang desisyon. Perfect evidence. Bulong niya. Pagkatapos pakinggan ang recording, nagpadala si Liza ng mensahe kay Daniel. Good job. Stay low. Huwag ka magpapahalata na alam ko ang lahat. Oras na para sila mismo ang bumagsak sa bitag nila. Nag-reply si Daniel. Understood, ma'am. I'll keep feeding you the details. Habang iniinom ang kanyang kape, tumingin si Liza sa malayo. Hindi na siya galit tulad ng una. Ang nararamdaman niya ngayon ay malinaw na determinasyon. Isang larong matagal nang sinimulan ni Marco. Pero sa pagkakataong ito, siya ang magtatapos. Samantala, hindi naman mapalagay si Marco. Sa sunod-sunod na problema, naramdaman niyang parang may nakamasid sa kanila. Vanessa, tingin ko may sumisilip sa mga kilos natin. Parang may leak. Nagtaas ang kilay si Vanessa. Kung meron man, baka isa sa mga tauhan mo. At kung totoo, kailangan nating hanapin kaagad. Napasulyap sila kay Daniel, ngunit mabilis itong umiti. Sir, ma'am, gusto niyo hubang i-double check ang mga staff? Tumawa si Marco. Yes, gawin mo please. Alamin mo kung sino ang naglalabas ng impormasyon.
Habang paglabas naman ni Daniel, napangiti siya. Hindi nila alam, siya mismo ang pinagmumulan ng lahat. Sa isang mamahaling restaurant sa gitna ng London, nakaupo sina Marco at Vanessa sa isang pribadong mesa. Ngunit imbes sa pagkain at alak ang bumusog sa kanila, puro tensyon at galit ang namamagitan. Tahimik na nakatingin si Vanessa sa wine glass niya. Halos mabasag na sa higpit ng hawak. Marco, singal niya at hindi na makapigil. Ilang araw na tayong pinapahiya dito. Sa boutique, sa hotel. Pati mga investors nagbabalita sa likod natin. Hindi ba't ikaw ang nagsabi sa akin na hawak mo ang lahat? Na ako ang magiging reyna mo? Napabuntong hininga si Marco. Halatang pagod. Vanessa, calm down. Hindi mo naiintindihan. May gumagalaw laban sa akin. Laban sa atin? Mabilis sa putol na Vanessa. Huwag mong kalimutan. Nadadamay ako sa lahat ng kapalpakan mo. Habang ako naglalakad sa harap ng mga sosyal dito, akong binubulungan nila. Akong tinatawanan. Lumapit siya kay Marco. Matalim ang tingin. Tell me the truth. Ginagamit mo lang ba ako? Ginawa mo lang ba akong pang-display? Arm candy para masabing may bagong kang asawa? Napatitig si Marco kay Vanessa, pero walang agad na sagot. Ang katahimikan niya ang lalong nagpagalit kay Vanessa. See? Hindi ka makasagot. Liza is still your wife, Marco. Hindi mo siya basta-basta mabubura. At ako? Ako itong pinalalabas sa mga aagaw. Kabit. Walang dignidad. Pinipilit ni Marco na huwag sumabog. Vanessa, I risked everything for you. Iniwan ko si Liza. Ipinakilala kita bilang asawa sa harap ng lahat. Ano pa bang gusto mo? Gusto ko ng respeto. Halos pasigaw na sagot ni Vanessa. Gusto ko ng lugar na hindi ako kinukutya ng mga taong nakapaligid sa atin. Pero ngayon, pinagtatawanan nila ako dahil wala kang maipakitang pera o power? Tumayo si Vanessa at tinulak ang baso sa mesa. Nabasag ito at nagdulot ng katahimikan sa buong restaurant. Napatigil ang mga waiter at ilang customer na lihim na sumisilip. Vanessa, sit down! Mariing bulong ni Marco. Pilit na iniwasan ang eksena. Ngunit hindi napigil si Vanessa. Hindi ako uupo hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko. Mahalaga ba talaga ako sa'yo? O ginagamit mo lang ako para saktan si Liza? Naramdaman ni Marco na kumukulo na rin ang dugo niya. Tumayo siya at marahang hinila si Vanessa paupo. Huwag ka mag-iskandalo rito. Wala tayo sa Pilipinas. Huwag mong sirain ang lahat. Ngumisi si Vanessa, mapait at puno ng hinanakit. Huwag mong sirain ang lahat? Marco, ikaw ang sumisira sa lahat, hindi ako. Kung hindi ka natalo sa sarili mong laro, sana hindi ako nagmumukhang katawa-tawa sa mga tao. Samantala sa di kalayuan, tahimik na nagmamasid si Daniel, ang personal assistant habang nag-aaway ang dalawa. Mabilis siyang kinuna ng larawan ng eksena gamit ang kanyang cellphone. Ipinadala niya agad kay Liza ang picture na may caption. Ma'am, nagsisimula na magkakang relasyon nila. Hindi na nila kayang itago ito sa publiko. Pagkabasa ni Liza, marahan siya ngumiti. Perfect timing. Kapag sila na mismong bumigay, hindi ko na kailangang magmadali. Sisirain nila ang sarili nila. Pagbalik sa hotel, na sa wakas ay nailipat sila sa mas maliit na kwarto matapos magbayad ng cash, hindi pa rin natapos ang kanilang away. Alam mo Marco, wika ni Vanessa habang nag-aayos ng suitcase. Kung hindi mo kayang ayusin to, huwag mo na akong isama sa kahihiyan mo. Hindi ako papayag na manatiling babae mo nang walang saysay. Vanessa, huwag mo nga akong pagbantaan. Malamig na sagot ni Marco. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Kung akala mo madali ang sitwasyon, nagkakamali ka. Tumingin si Vanessa ng diretso sa kanya. Baka naman ako lang umaasa. Baka sa puso mo, si Liza pa rin ang mahal mo. Nanahimik si Marco. Isang mahabang katahimikan ang pumuno sa silid. Hindi matigil si Vanessa.
Kung si Liza pa rin ang mahal mo, sabihin mo na para matapos na to. Dahil ako, ayoko nang maging panakip butas lang. Ngunit imbes na sagutin, kinuha ni Marco ang coat at lumabas ang kwarto. Naiwan si Vanessa, luhaan at nangingit-ngit. Kung hindi mo ako pipiliin ng buo, Marco, makikita mo ang kaya kong lumaban, mag-isa. Kinabukasan, lumabas sa isang social column sa London newspaper ang headline, "Scandalous Scene. Filipino business tycoon and new wife fight in a public restaurant." Kasama ang larawan ni Marco at Vanessa habang nag-aaway. At sa dulo ng artikulo, may tanong ang reporter. Is their relationship already crumbling? Sa Pilipinas, binabasa ito ni Liza habang nakaupo sa kanyang opisina. Tahimik siyang ngumiti. Hindi ko na kailangan silang sirain. Sila nang sisira sa isa't isa. Sa London, nakaupo si Marco sa gitna ng isang mahabang mesa. Nakapaligid sa kanya ang mga foreign at Filipino board members. Lahat naghihintay ng sagot sa sunod-sunod na iskandalo, mga declined cards, unpaid hotel bills at ang balitang nagsimulang mag-atrasan ang mga investors. Pinilit niyang ipakita ang kumpiyansa, ngunit halata sa pawis sa kanyang noo at sa kabog ng dibdib na hindi siya kampante. Katabi niya si Vanessa. Naka-cross arms at mayabang pa rin ang postura kahit na siya mismo ang laman ng mga tabloid. Gentlemen, panimula ni Marco, this is nothing but a temporary setback. Within the week, maayos na ang accounts at makakabalik tayo sa normal. Ngunit bago pa makasagot ang isa sa mga direktor, biglang tumunog ang malaking screen sa harap. Isang notification. Incoming call. Mrs. Liza Ramirez. Tahimik ang buong silid. Dahan-dahan itong sinagot ng IT staff. At sa isang iglap, lumabas sa screen ang mukha ni Liza. Naka-corporate attire siya. Malamig ang ekspresyon at nakaupo sa sariling opisina na parang isang reyna. Good evening, board members. Kalmado ngunit matalim ang kanyang tinig. Ako po si Liza Ramirez, ang legal na asawa ni Marco at ang tunay na majority shareholder ng Ramirez Holdings. Parang bomba ang sumabog sa silid. Nagbulungan ng mga directors. Ang ilan napatingin pa kay Marco na namumutla ang mukha. Liza, mahinang boses ni Marco. This is not the right time. Hindi to tungkol sa tamang oras, Marco. Putol agad ni Liza. This is about the truth. Huwag mong kalimutan. Habang pinapahiya mo ako sa buong mundo, kasama ang kabit mo, ako pa rin ang nakapangalan sa lahat ng papeles. Ako pa rin ang may hawak ng boto at shares. Nakatungo si Marco, hindi makatingin ng diretsyo. Ramdam ng lahat sa mesa ang bigat ng kanyang hiya. Mr. Ramirez, tanong ng isa sa mga European directors, is this true? That Mrs. Liza Ramirez still holds majority control? Tahimik si Marco. Sa huli napilitan siyang tumango. Mabilis na nag-react ang board. Then why were we introduced to someone else as your wife? Why are we dealing with Vanessa when clearly she has no legal standing? Lalong lumalim ang ngiti ni Liza sa screen. Exactly my point. Pasensya na po, board members, kung nadamay kayo sa personal na kahihiyan ng asawa ko. Pero mula ngayon, ako na ang kausap ninyo. At ako ang tunay na may karapatan sa kumpanyang ito. Sumingit si Vanessa, hindi na nakatiis. Excuse me, ako ang kasama ni Marco ngayon. Ako ang pumapalit sa kanya sa lahat ng events. Kinikilala ako ng mga tao bilang asawa niya. Diretsong tumingin si Liza sa screen. Malamig ang boses. Asawa? Vanessa, sa batas at sa papeles, isa ka lang home wrecker. Huwag mong ipilit ang hindi iyo. Napanganga si Vanessa. At naramdaman niyang pati ang board members ay hindi na siya pinapansin. Isang matandang board member ang tumayo. Mrs. Ramirez, if what you're saying is true,
then we prefer to deal with you directly. We cannot risk our investments with a man who hides the truth and pretends in front of us. Isa-isa nang nagsimulang pumabor kay Liza ang board. We support you, Mrs. Ramirez. You have our trust. Si Marco naman tulala. Hindi makapaniwala na sa isang video conference lang na wala ang suporta ng mga taong matagal niyang pinagpaguran. Bago matapos ang tawag, nagsalitang muli si Liza. Marco, tandaan mo to. Pinili mo siyang ipakita sa mundo habang ako'y iniwan mo. Pero hindi mo mabubura ang katotohanan. Ako ang tunay na may hawak ng lahat. Ikaw ang nagkamali at ako ang magtatama. At sa huling salita, pinutol ni Liza ang call. Naiwan ang buong boardroom sa katahimikan at si Marco'y tuluyan na pahawak sa kanyang ulo. Halos gumuho sa kinauupuan. Sa Pilipinas, marahang isinara ni Liza ang kanyang laptop. Humigop siya ng kape, tumingin kay Franco, ang kanyang abogado. Umpisa pa lang to, Franco. Ngayon, alam na ng lahat kung sino ang tunay na may hawak. Hindi ko na kailangan pang sumigaw. Ang dignidad ko na mismo ang magsasalita. Tumango si Franco. At nakita nila yon ngayong gabi. Habang nasa loob pa ng boardroom si Marco, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text mula sa unknown number. They know the truth now. But remember, Marco, if you lose the board, you lose everything. So choose wisely who to betray, Liza or Vanessa. Napalunok siya. Napatingin kay Vanessa. Nagalit na galit pa rin. Sino ang uunahin niyang ipaglaban? Ang kabit na ngayon ay nagdudulot ng iskandalo? O ang asawang pinahiya niya pero may hawak pa rin ang lahat? Malamig ang hangin sa Heathrow Airport nang lumapag ang eroplano mula Pilipinas. Nakasuot ng simpleng trench coat at dark shade si Liza. Ngunit kahit walang engranding entourage, halatang may dignidad siyang dala. Tahimik lang kanyang paglalakad. Dala ang isang leather briefcase na puno ng mga dokumento. Mga armas niya laban sa pagtataksil ni Marco. Habang nasa loob ng limo papunta sa Central London, tumawag si Franco mula Pilipinas. Liza, handa ka na ba? Once na humarap ka sa board at kay Marco mismo, wala nang atrasan. Ngumisi siya ng malamig. Franco, hindi ako pumunta dito para umatras. Pupunta ako bilang tunay na may-ari. Hindi bilang asawa lang na iniwan. Kinabukasan, habang abala sina Marco at Vanessa sa isang meeting kasamang ilang executives, biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Lahat ay natigilan ng pumasok si Liza. Nakataas ang noo at nakasuot ng navy blue suit na mas elegante pa kaysa sa lahat ng nasa silid. Good morning. Malamig na bati ni Liza. Sabay lapag ng briefcase sa mesa. Pasensya na kung hindi ako invited. Pero bilang majority shareholder, hindi na kailangan ng invitation. Nagulat ang lahat. Ang ibang board members ay agad na tumayo para batiin siya. Mrs. Ramirez, it's an honor to finally meet you in person. Halos malaglag sa kinauupuan si Marco. Liza, samantala mabilis naman na kumunot ang noon ni Vanessa. What are you doing here? You don't belong here anymore. Kalma lang si Liza habang binubuksan ang briefcase. Isa-isang inilabas ang mga papeles. Marriage certificate, mga bank documents, freeze order, at ang certificate ng kanyang shares. Ito ang patunay na ako pa rin ang legal wife. At ito naman ang freeze order na dahilan kung bakit hindi kayo makabayad kahit ng hotel bill. Ngumisi siya ng malamig. And yes, ako rin ang may hawak ng majority shares. Meaning, ako ang boss ninyo at hindi siya. Itinuro siya ni Marco, sabay lingon kay Vanessa. At ikaw? Isa ka lang home wrecker. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Vanessa
Namutla siya at napatingin sa mga board members na ngayon ay nagbubulungan na. Homewrecker! Did you just call her that? Bulong na isang foreign director. It looks like we've been dealing with the wrong woman. Sagot ng isa. Namula sa hiya si Vanessa. Sinubukan niyang lumaban. Hindi. Ako ang kasama ni Marco ngayon. Ako ang kinikilala ng lahat. Ngunit agad siyang pinutol ni Liza. Kinikilala? Siguro ng mga tabloid. Pero sa mata ng batas sa negosyo, wala kang halaga. Ikaw ang dahilan kung bakit bumagsak ang reputasyon ng asawa ko at ng kumpanyang pinaghirapan ko ring buuin. Isa-isang nagsimulang lumapit kay Liza ang mga board members. Mrs. Ramirez, we're glad you're here. With you, we feel secured. We can trust our investments again. Ang ilan humawak pa sa kanyang kamay bilang pagbibigay galang. Si Marco naman nakayuko lamang. Hindi siya makatingin. Si Vanessa halos mabalik sa pagkakaupo. Hindi siya makapaniwala. You can't do this to me, sigaw niya. Hindi ko ginawa to sa'yo. Malamig na sagot ni Liza. Ginawa mo to sa sarili mo. Sa labas ng boardroom naroon ang ilang staff at media na nakatunog ng eksena. Nang lumabas si Liza matapos ang meeting, kinunan siya ng litrato, habang si Vanessa naman ay naiwan sa loob, luhaan at galit. Mrs. Ramirez, are you taking back the company? Tanong ng isang reporter. Diretsong sagot ni Liza. I am not taking it back. It was never lost. I'm just here to remind everyone who is in charge. Nagpalakpakan ng mga staff sa lobby. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang tunay na reyna ng Ramirez Holdings. Pagkaalis ni Liza, hinarap ni Marco si Vanessa. See what you did? Pinahamak mo ko. Galit na sumagot naman si Vanessa. Ako? Ako ang dahilan? Ikaw ang nagdala sa akin dito at ipinakilala mo akong asawa sa lahat. Ngayon tingnan mo kung sinong pinapaniwalaan nila. Siya at hindi ikaw. Naiwan si Marco, tuluyang nawawala ng suporta. Sa loob ng Ramirez Holdings headquarters sa London, hindi maipintang mukha ni Marco. Noon ay siya ang sentro ng atensyon, hinahangaan ng mga foreign partners, sinusundan ng mga staff, at kinatatakutan ng board. Pero ngayon, halos walang lumalapit sa kanya. Ang datay abalang opisina na puno ng papuri, bigla na lang natahimik. Isang tawag mula sa sekretarya ang dumating. Sir, the investors from Geneva just canceled their meeting. They said they'd rather discuss directly with Mrs. Liza. Nabagsak ang kamay ni Marco sa mesa. What? Again? Bago pa siya makapagsalita, isa pang tawag ang pumasok. Galing ito sa kanyang contact sa isang bangko. Mr. Ramirez, we regret to inform you that due to your current situation, our institution will be temporarily suspending all your credit privileges. We cannot risk associating with a scandal this big. Halos malaglag ang cellphone niya sa narinig. Blacklisted na siya. Samantala, sa kabilang gusali, kung saan pansamantalang nagtatayo ng opisina si Liza, dagsa ang mga investors at clients. Ang conference room ay puno ng mga taong sabik na makipagkamay sa kanya. Mrs. Ramirez, sabi ng isang German investor, we've decided to move all our contracts under your leadership. We believe you can restore stability. Tumango ang isa pang businesswoman. Unlike Marco, you have integrity. We can trust you. Ngumiti naman si Liza, kalmado at puno ng dignidad. Thank you for the trust, and I promise this company will never bow down to lies again. Ang mga staff na dati takot lumapit kay Marco, ngayon ay nakatingin kay Liza na parang bagong pag-asa. Sa opisina ni Marco, pumasok si Vanessa na galit na galit. Marco, alam mo bang pati ako pinagtatawanan na? Sinasabi ng mga tao na iniwan na ako ng investors. Kung ganyan din lang, bakit pa kita sinamahan?
Napasigaw si Marco. Vanessa! Ikaw ang dahilan kung bakit lumala ang lahat ng to. Kung hindi kita pinakilala bilang asawa sa gala, wala sana tayong ganitong problema. Excuse me? Sagot ni Vanessa na nakataas ang kilay. Ako? Ako ang problema? Hindi ba't matagal ka nang may utang na loob sa akin? Kung wala ako, matagal ka nang lugmok sa kalungkutan kay Liza. Nagkatinginan silang dalawa, parehong puno ng galit at sisi. Ngunit bago pa lumala, pumasok ang isang board member. Mr. Ramirez, malamig na sabi nito. The board has voted to reduce your influence. Effective today, Mrs. Liza Ramirez will have the final say in all major decisions. Halos mabingi si Marco sa narinig. You can't do this to me. I built this company. Ngunit malamig lang ang sagot ng board member. You built it with her, and she has proven she deserves it more. Pag-alis ng board member, halos mawasak ang opisina ni Marco sa suntok niya sa mesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. How did it come to this? Liza, she turned everyone against me. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi si Liza ang tumalikod. Siya mismo ang nagtulak sa lahat palayo sa kanya, sa kanyang kasakiman, kayabangan, pagtataksil. Si Vanessa naman ay napaupo sa sofa, hawak ang ulo. Marco, we're sinking. Kung hindi ka kikilos, pati ako madadamay. And I'm not going down with you. Samantala, sa opisina ni Liza, nakaupo siya kasama ang board. Tahimik siyang nakikinig habang isa-isang nagbibigay ng suporta ang mga miyembro. Mrs. Ramirez, wika ng chairman. You've proven you are more than just the legal wife. You are a capable leader. From now on, we stand by you. Tumayo si Liza, kalmado. Salamat sa tiwala. Hindi ko ito gagawin para lang sa akin. Gagawin ko ito para sa kumpanya, para sa lahat ng empleyado, at para sa pangalan ng pamilyang matagal nang nilalapastangan ng kasinungalingan. Nagpalakpakan ng lahat sa silid. Isang hapon sa London, nagpa siya si Vanessa na makipagkita sa kanyang matalik na kaibigan na si Clarice, isang sosyal na Filipina na matagal nang nakatira sa UK. Nagkita sila sa isang mamahaling cafe na kilala sa mga business elites. Sa unang tingin parang simpleng tsikahan lang ng dalawang magaganda at mayayamang babae. Ngunit ang bawat salitang bibitawan ni Vanessa ay may higit na panganib. Clarice, bulong ni Vanessa habang nakasandal sa upuan. Akala ng lahat kabit lang ako. Pero hindi nila alam. Mas malayo ang plano ko. Umiling si Clarice. Nagtataka. Ano bang ibig mo sabihin? Ngumiti si Vanessa ng mapanlinlang. Si Marco? Ginagamit ko lang siya. Oo, mahalaga siya sa image. Pero ang tunay kong target ay ang kumpanya. Kapag tuluyan ang bumagsak ang pangalan niya, ako ang papalit. Ako ang magiging mukha ng Ramirez Holdings. Nanlaki ang mata ni Clarice. Vanessa, delikado yan. Paano mo gagawin? Hinawakan ni Vanessa ang baso ng wine at dahan-dahang inikot ito. Simple lang. Marco is desperate. He will cling to me no matter what. At habang ginagamit ko ang kahinaan niya, kukunin ko ang suporta ng mga tao sa paligid. Darating ang araw, hindi na siya CEO. Ako na. Ngunit hindi nila alam, sa mesa sa di kalayuan nakaupo si Daniel, ang personal assistant na matagal ng spy ni Liza. Nakasuot ng simpleng coat at nakababa ang cap. Tahimik niyang pinakikinggan ang usapan. Habang nagbubunyag si Vanessa ng plano, agad niyang kinuha ang cellphone at kinuna ng audio recording ang bawat salita. Click! Narinig niya mismo. Gagamitin ko si Marco bilang puppet. Sa isip ni Daniel, ito na ba ang bala na kailangan ni Ma'am Liza? Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded.
Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Jocelyn Matito from Cabanatuan, Nueva Ecija, Billy James Zuleta, at Rosario Nartea from Bacoor, Cavite. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Hindi pa natapos si Vanessa. Alam mo, Clarice, sanay na akong minamaliit. Homewrecker, kabet. Lahat na ng tawag, natanggap ko. Pero kapag ako nang nagmamando ng kumpanya, sila mismo ang yuyuko sa akin. I'll be the woman who won everything. Umiling si Clarice, halatang kinakabahan. Pero paano kung lumaban si Liza? Hindi siya basta-basta. Tumawa si Vanessa, malamig at mayabang. Si Liza? She's strong, yes. Pero may isang bagay na wala siya. Ako. Ako nandito sa tabi ni Marco. At alam ko lahat ng kahinaan niya. At sa bawat kahinaan, gagamitin ko para saktan siya. Matapos makuha ang lahat ng kailangan, nagkunwaring umalis si Daniel para hindi mahalata. Dumiretso siya sa kanyang maliit na flat at agad tinawagan si Liza gamit ang secured line. Ma'am, may mahalaga akong balita. Narinig ko mismo ang plano ni Vanessa. Hindi lang siya basta kabit. Gusto niyang agawin ng kumpanya. Gusto niyang gawing puppet si Marco. Tahimik lamang si Liza sa kabilang linya. Ngunit ramdam ni Daniel ang bigat ng kanyang paghinga. Good work, Daniel. Ibig sabihin, tama ang hinala ko. Hindi lang si Marco ang kalaban ko, pati siya. Anong gusto niyong gawin, ma'am? Hintayin mo muna. Hayaan mong lumabas ang tunay niyang kulay. Kapag siya mismo ang umamin sa harap ng mga tao, dun ko siya pababagsakin. Kinagabihan, bumalik si Vanessa sa kanilang tinutuluyan. Nakita niya si Marco na nakaupo. Mukhang pagod at lasing. May hawak na baso ng whiskey. Vanessa, malungkot ang tinig niya. Lahat na lumalayo sa akin. Lahat umaalis. Lumapit si Vanessa at yumakap mula sa likod. Huwag ka mag-alala, Marco. Hindi kita iiwan. Pero kailangan mong makinig sa akin. Ako ang tutulong sa'yo para makabawi. Ako magdadala sa'yo pabalik sa itaas. Napatingin naman si Marco sa kanya. Parang batang umaasa. Totoo ba yan? Hindi mo ako iiwan? Ngumiti si Vanessa. Ngunit sa likod ng ngiti ay may ibang plano. Of course. Pero this time, ako magdidikta ng galaw. Sundin mo ako at babalik ang lahat. Hindi alam ni Marco na mismo ang gabing iyon, tuluyan na siyang nahulog sa bitag ni Vanessa. Samantala sa hotel suite, binuksan ni Liza ang audio recording na ipinadala ni Daniel. Paulit-ulit niyang pinakinggan ang mga salita ni Vanessa. Gagamitin ko si Marco bilang puppet. Habang pinapakinggan nito, marahang umiti si Liza. So, Vanessa, hindi lang pala puso ng asawa ko ang gusto mo. Pati kumpanya na rin. Inilapag niya ang phone at tumingin sa bintana ng London skyline. Good. Mas madali kitang pababagsakin kapag masyado ka ng gahaman. Umaga sa London, tahimik ang loob ng isang conference room kung saan nakaharap si Liza sa kanyang abogado na si Franco. Sa gitna ng mesa, nakapatong ang isang external hard drive. Nakuha ito ni Daniel mula sa isang kilalang hotel kung saan madalas mag-check-in sina Marco at Vanessa. Liza, maingat na sabi ni Franco. Sigurado ka bang handa ka na? Kapag inilabas natin to, hindi na sila makakapagkaila. Pero magiging malaking iskandalo to. Hindi lamang sa negosyo, pati sa personal na buhay. Umupo si Liza. Malamig ang tinig. Franco, matagal na nila akong binastos sa publiko. Panahon na para ipakita
kung sino talaga sila. Kinabukasan, nagtipon ng board members at ilang investors sa opisina. Biglang dumating si Liza, dala ang laptop at projector. Tahimik ang lahat habang pinapakita niya ang footage mula sa CCTV ng hotel. Unang lumabas ang eksena. Si Marco at Vanessa, magkahawak kamay, pumapasok sa isang suite. Sumunod ay video kung saan nakaupo si Marco habang yakap-yakap si Vanessa. Sabay sabing, "Someday, you'll be my only queen." Halos mapahawak sa ulo ang ilang directors. Ang iba, halatang naiinis. This is unacceptable. He is still legally married. Tahimik lamang si Marco sa gilid. Namumutla habang si Vanessa ay halos hindi makatingin sa screen. Board members, mahinahong sabi ni Liza, "I present to you the proof that my husband violated not only his vows, but also our corporate trust." Habang pinapahiya niya ako sa mundo, eto ang totoo. Ginagamit niya ang pera ng kumpanya para tustusan ang kabit niya. Ilang linggo ang lumipas, nagsimula ng annulment hearing sa London Court. Dumating si Liza sa loob ng courtroom na parang isang reyna. Nakapustura, diretso ang lakad at puno ng dignidad. Sa kabilang panig naroon sina Marco at Vanessa, parehong mukhang pagod at defensive. Ipresenta ng abogado ni Liza ang CCTV footage bilang ebidensya. Habang tumatakbo ang video sa harap ng judge, naririnig ang bulungan ng mga tao sa courtroom. Shocking! So, it's true. Imagine, a CEO caught like this? Si Liza naman nakaupo sa witness stand, diretso nagsalita. "Hindi ko po dinala ang kasong to para sa pera. Nandito ako dahil kailangan kong ipaglaban ang respeto ko at ang pangalan ng kumpanyang binuo ko kasama niya. Hindi pwedeng manatiling bulag ang lahat habang siya'y patuloy na lumalapastangan." Tahimik ang judge, ngunit halata ang bigat ng kaniyang nararamdaman. Habang inilalabas ang ebidensya, lalong gumuguho ang mukha ni Marco. Sa tuwing lalabas sa screen ang larawan niya kasama si Vanessa, ramdam niya ang panghihina ng kanyang katawan. Si Vanessa naman ay hindi mapakali. Umiikot ang mga mata sa paligid na para bang lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. At totoo nga, lahat ay nakatuon sa kanya, puno ng panlalait at panunumbat. Homewrecker, gold digger, shameless. Mga bulong iyon ng mga taong nasa gallery ng korte. Nang tanungin ng judge kung ano ang huling pahayag niya, tumayo si Liza. Kalma, ngunit matalim ang boses. "Hindi ko pinili ang laban na to, Your Honor. Pinilit nila ako. At kung ito lang ang paraan para maibalik ang dignidad ko at maipakita sa mundo ang katotohanan, handa akong lumaban hanggang dulo." Ang mga board members na naroon ay isa-isang lumapit kay Franco pagkatapos ng hearing. Sabay sabing, "We fully support Mrs. Ramirez. She is the real strength of this company." Paglabas ng korte, sinalubong si Liza ng mga reporter. Mga kamera at mikropono ang nakatutok sa kanya. "Mrs. Ramirez, do you think you'll win the case? Are you going to take full control of the company now?" Ngumiti naman si Liza, marangal at kalmado. "Hindi ito tungkol sa panalo o talo. Tungkol ito sa paglalagay ng tama sa mali. At oo, handa na ako akuin ang lahat ng responsibilidad na iniwan nila." Habang si Liza ay pinapalakpakan, si Marco ay halos hindi makalabas ng korte. Puno ng mga kamera ang paligid. Lahat ay sumisigaw ng tanong. "Mr. Ramirez, how do you respond to the CCTV scandal? Is it true you've been funding Vanessa using company money?" Naiwan siyang tahimik. Walang masabi. Samantalang si Vanessa, halos itulak ang mga paparazzi palayo. Pero lalong nagalit ang mga tao. "Walang hiya!" Sigaw ng isang matandang babaeng dumaan. "Demonyita!" Dagdag pa ng isa. Lalong napahigpit ang hawak ni Vanessa sa braso ni Marco. Ngunit sa loob-loob niya, nagsisimula na siyang magtanong kung tama ba ang pinasok niyang laban. Makalipas ang ilang linggo matapos ang matinding kahihiyan sa korte,
tuluyang bumagsak si Marco. Sa halip na bumangon, mas pinili niyang lunurin ang sarili sa alak at pagsusugal. Gabi-gabi makikita siya sa private clubs ng London. Red wine, whiskey, poker chips, at roulette table ang kausap niya imbes sa mga investors. "Another round!" sigaw niya sa bartender. Namumungay ang mga mata. Halos hindi na siya makilala ng mga taong dati humahanga sa kanya. Ang dating respetadong CEO, ngayon ay isa na lang lasenggong nagwawala sa kasino. Habang tumatagal, palaki ng palaki ang utang niya sa mga club. Ang ilang mga kaibigan, dati nakikisama para sa negosyo, ngayon ay tumalikod na rin. He's finished. Bulong ng isa. No future for that man. Samantala sa kondo na kanilang tinutuluyan, si Vanessa ay naglalakad pa ikot-ikot. Hawak ang ulo. Ano ba to? Araw-araw na lang lasing si Marco. Hindi na siya nag-iisip. Hindi na siya lumalaban. Nang dumating si Marco, amoy alak at pawis. Halos hindi makatingin si Vanessa sa kanya. "Marco, kailangan mo ayusin ang sarili mo. Hindi ako pumasok sa gulo na to para lang maging yaya mo." Ngunit imbes na makinig, humagikik si Marco. "You wanted to be my queen, right? Well, here's your kingdom. Empty bottles and poker debts." Napayuko si Vanessa. Halatang nawawala na ng pag-asa. At saka una-unahang pagkakataon naisip niya, baka nga mali ang pinili ko. Kinabukasan, nagdesisyon si Vanessa na hanapin si Liza. Hindi para makipag-away kundi para makiusap. Nakita niya ito sa opisina, nakaupo sa isang malaking mesa, abala sa pakikipag-meeting sa mga bagong investors. Pagkatapos ng pulong, nilapitan niya si Liza. "Liza," mahina ang kanyang boses, ngunit puno ng desperasyon. "Kailangan nating mag-usap." Tumigil si Liza, malamig ang tingin. "Vanessa, hindi ko inakalang may lakas ng loob ka pang humarap sa akin." Naglakad si Vanessa palapit, halos lumuha. "Hindi ako nandito para lumaban. Pagod na ako. Si Marco, hindi na siya makalala. Nalulunod siya sa bisyo. Liza, hindi ko alam kung anong gagawin." Umupo si Liza, tumitig ng diretso kay Vanessa. "At bakit mo sinasabi sa akin yan? Ako ba ang dapat mong lapitan? Hindi ba't ikaw ang dahilan kung bakit siya nandyan ngayon?" Napatigil si Vanessa, nanginig ang labi. "Oo, kasalanan ko rin. Pero Liza, hindi ko rin nakala na ganito ang mangyayari. Gusto ko lang sana ng buhay na marangal, ng respeto. Pero ngayon, wala na akong hawak. Pati siya, unti-unting nawawala." Huminga ng malalim si Liza bago sumagot. "Vanessa, makinig ka. Hindi ako ang kaaway mo. Hindi ako ang dahilan ng pagbagsak mo. Ang tunay mong kalaban ay ang sarili mong kasakiman. Ginusto mong agawin ng lahat kahit hindi iyo. At ngayon, tinatamasa mo ang bunga ng ginawa mo." Natigilan si Vanessa, hindi siya makasagot. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang wala na siyang laban sa harap ni Liza. Samantala si Marco ay lalo pang bumagsak. Sa isang gabi ng kasino, muntik na siyang saktan ng mga taong pinagkakautangan. "Bayaran mo kami, Ramirez. Hindi porket dati kang CEO, makakalusot ka na." Halos magmakaawa siya. Nanginginig ang mga kamay. "Please, give me one more time." Ngunit walang nakinig. Sa huli, napilitan siyang tumakbo palabas ng kasino. Duguan ang labi, basag ang dignidad. Ang mga taong nakakita, nagtawanan lang. Iyan ba ang dating malakas sa si Marco? Nakakatawa. Pag-uwi ni Vanessa mula sa pakikipag-usap kay Liza, nadatnan niya si Marco na nakahandusay sa sofa, tulog sa kalasingan. Napaupo siya sa tabi nito. Tahimik na tumulo ang kanyang mga luha. Ganito ba talagang ending natin, Marco? Iniwan mo si Liza para sa akin. Pero ngayon, tingnan mo kung anong klaseng buhay ang meron tayo. Sa isip niya, sumagi ang mga salita ni Liza.
Hindi kita kaaway. Sarili mong kasakiman ang kalaban mo. At doon niya napagtanto na totoo nga. Hindi si Liza ang tunay na nagwasak ng buhay nila. Sila mismo ni Marco ang sumira. Kinabukasan, muling sinubukang kausapin ni Vanessa si Marco. Marco, please, ayusin mo ang sarili mo. Kung hindi para sa akin, para man lang sa pangalan mo. Ngunit tumingin lamang si Marco. Wala nang ningning ang mga mata. It's too late, Vanessa. Lahat ng ginawa ko, wala na. And soon, even you will leave me. At sa sulok ng silid, nakalimutan nilang may CCTV camera pala sa kondo na iyon at lahat ng pagkawasak nilang dalawa ay patagong na i-record. Madilim ang gabi sa London nang umuwi si Marco mula sa casino. Pagod, lasing at halos wala ng gana. Binuksan niya ang pinto ng kanilang flat. Ngunit imbes sa tahimik na silid, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa kanya. Si Vanessa nakatayo sa sala, hawak ang cellphone at mukhang balisa. Marco, alanganing boses si Vanessa. Kailangan natin mag-usap. Umupo si Marco. Inilapag ang bote ng whiskey sa mesa. Ano na naman yan, Vanessa? Isa na naman ba yung sermon? Ngunit hindi nagsalita si Vanessa. Sa halip, inilapag niya sa mesa ang isang sobre. Doon nakalagay ang mga litrato niya kasama ang isang lalaking banyaga. Isang kilalang financier sa UK na dati rin nag-invest sa Ramirez Holdings. Sa mga larawan, magkasama sila sa restaurant. Nag-uusap ng malapit. At may ilang kuha pa na halatang higit pa sa simpleng kaibigan. Nanlaki ang mga mata ni Marco, halos mahulog sa kinauupuan. Ano to, Vanessa? Sino yung lalaki? Nanginginig si Vanessa. Pilit na umiwas ng tingin. Marco, hindi mo naiintindihan. Matagal ko na siyang kilala. He was there before you. And after everything na nangyari, siya lang natitirang handang tumulong. Tumayo si Marco, galit na galit. Tumulong? O matagal mo na rin ako niloloko? Habang pinapahiya ako sa harap ng mundo, nakikipaglandian ka rin sa ibang lalaki? Ginawa kitang asawa sa harap ng lahat? Ipinaglaban kita laban kay Liza? At ito ang kapalit? Marco, hindi mo alam ang lahat. Sigaw ni Vanessa. Wala ka ng pera. Wala ka ng kapangyarihan. Akala mo ba kaya pa kitang ipaglaban habang sabay tayong bumabagsak? Kailangan ko ring maghanap ng paraan para mabuhay. Tumalikod si Marco. Nanginginig ang mga kamay. All this time, I thought Liza destroyed me. Pero ikaw mismo sumaksak sa likod ko. Lumapit si Vanessa. Hawak ang braso niya. Marco, please huwag mo akong iwan. Ginawa ko lang to kasi desperado na ako. Pero ikaw pa rin ang mahal ko. Itinabig siya ni Marco. Puno ng puot ang mukha. Mahal? Kung mahal mo ako, hindi mo ako ipagpapalit sa unang lalaking may kayang magbayad ng bills mo. Wala kang puso, Vanessa. Isa kang manloloko. At sa unang pagkakataon, iniwan ni Marco si Vanessa. Kinuha niya ang coat at lumabas ang pinto. Hindi man lang lumingon. Kinabukasan, kumalat ang balita sa social media. May isang anonymous account na naglabas ng mga litrato ni Vanessa at ng financier. Nag-viral agad ito at ang headline ng mga tabloids, The Mistress Betrayed, Vanessa Caught with Secret Lover. Naging katawa-tawa siya sa mata ng publiko. Ang mga taong dati naiintriga pa sa kanyang ganda, ngayon ay puro panlalait ang ibinabato. Akala ko ba siyang bagong asawa? Wala pala. Kabit lang na may kabit pa. Kawawa naman si Marco, doble-doble ng kahihiyan. Habang binabasa ito ni Vanessa, hindi niya na mapigilan ng pag-iyak. Hindi lang siya iniwan ni Marco. Pati ang mundo, tinalikuran na siya. Samantala, naglalakad si Marco sa isang malamig na kalye ng London. Wala siyang direksyon. Dala-dalang bigat ng katotohanan. Niloko siya ni Vanessa, ang babaeng pinili niya laban kay Liza. Pumasok siya sa isang bar
Umorder ng inumin at tahimik na nakatitig sa baso. Narinig niya ang ilang lalaki nagbubulungan sa gilid. Isn't that Marco Ramirez? Yeah, the one whose mistress cheated on him. Pathetic. Both his wife and his mistress destroyed him. Pinikit ni Marco ang kaniyang mga mata. Ang dating CEO na hinahangaan, ngayon ay isa ng palabas sa pinagtatawanan ng lahat. Sa kanilang flat mag-isa si Vanessa. Walang tawag mula kay Marco. Walang mensahe mula sa financier na akala niya ay tatayo sa tabi niya. Lahat ay naglaho. Nakatitig siya sa salamin, hawak ang mga litrato. Ganito ba talaga ang ending ko? Ang babae na iniwan ng lahat? Sumagi sa isip niya ang sinabi ni Liza noon. Hindi kita kaaway. Sarili mong kasakiman ang kalaban mo. Ngayon, mas ramdam niya yon kesa dati. Makulimlim ang langit sa London nang dumating ang imbitasyon kay Liza, isang European business magnate na nagngangalang Alexander Grimaldi ang gustong makipagkita sa kanya. Si Grimaldi ay kilala sa buong Europe bilang isang matalinong negosyante na minsang nawala ng malaking puhunan dahil sa mga kasinungalingan ni Marco. Habang nasa loob ng black car, tahimik lamang si Liza. Ngunit sa kanyang isipan ay tumatakbo ang tanong, bakit kaya siya biglang nakikipagkita sa akin? Sa isang eleganteng rooftop restaurant na tanaw ang buong cityscape ng London, naroon si Grimaldi. Matangkad, may edad na at halatang sanay sa mundo ng matitinding negosasyon. Tumayo siya nang makita si Liza, sabay abot ng kamay. Mrs. Ramirez, bati niya na may Italian accent. Finally, I meet the woman who outsmarted Marco. Ngumiti si Liza, malamig ngunit magalang. Mr. Grimaldi, narinig ko rin ang tungkol sa inyo. Isa rin pala kayo naging biktima. Umupo silang dalawa at agad na dumating ang red wine sa kanilang mesa. Diretso nagsalita si Grimaldi. Years ago, I invested heavily in Marco's project. He promised returns, but instead, I was left with losses and humiliation. For a long time, I thought I was alone. But now, seeing you fight him head-on, I realized we have the same enemy. Tinitigan siya ni Liza. Nag-isip sandali, saka nagsalita. Kung totoo ang sinasabi ninyo, ibig sabihin ay pareho tayo may dahilan para siguraduhin na hindi na siya makakabangon. Tumango si Grimaldi. And I believe we can do it together. You have the legal control. I have the resources. If we combine forces, Ramirez Holdings will rise again, stronger than ever. But this time, without Marco. Nagtagal ang kanilang usapan ng halos 2 oras. Ipinakita ni Grimaldi ang mga dokumento ng kanyang kumpanya at ang kapital na kaya niyang ilagay para sa pagbabalik ng tiwala ng mga investors. Mrs. Ramirez, with my backing, you can restore stability. Investors will return. Clients will trust you again. And Marco, he will be nothing more than a shadow. Ngumiti si Liza, may kumpiyansa. Hindi ko to ginagawa para ipaghiganti ang sarili ko. Gagawin ko ito para sa lahat ng taong umasa at nadamay sa kasinungalingan ni Marco. Kung handa kayong lumaban sa tabi ko, tatanggapin ko ang alyansa. Nagkamay silang dalawa, isang simbolo ng bagong simula. Makalipas ang ilang araw, inanunsyo ni Liza at Grimaldi ang kanilang partnership sa isang press conference. Dumagsa ang media at investors. Sabik na marinig ang balita. Ladies and gentlemen, panimula ni Grimaldi. From today, we are forming a strategic alliance with Mrs. Liza Ramirez. Together, we will rebuild trust and bring Ramirez Holdings to greater heights. Nakatayo si Liza sa tabi niya, marangal at matatag. Hindi ko magagawa ito na mag-isa. Pero ngayon,
Kasama ko ang isang kaalyadong handang ilaban ng integridad. Sa lahat ng naniniwala sa akin, thank you. Sa lahat ng nagdududa, watch us prove you wrong. Nagpalakpakan ng mga tao. Maraming investors ang lumapit upang muling makipagkamay at magtanong kung paano sila muling makakasama. Mabilis na kumalat sa social media ang mga larawan ni Liza at Grimaldi. Trending ang hashtag Power Alliance. Wow, si Liza hindi lang nakabawi. She came back stronger. She's the real deal. Hindi siya basta asawa lang. She's a true leader. Goodbye, Marco. Hello, Queen Liza. Bumalik ang respeto hindi lang mula sa business world, kundi pati sa ordinaryong tao. Ang pangalan ni Liza ay naging simbolo ng lakas at dignidad. Samantala si Marco naman ay nakaupo sa isang bar, nanonood ng live TV coverage sa TV. Nang makita niya ang partnership announcement, halos mabasag ang baso sa kanyang kamay. Grimaldi, pumapanig kay Liza. Natawa ang bartender. Seems like your wife is smarter than you, mate. Pinagtinginan si Marco ng mga tao at imbes na dating respeto, puro panalait at awa ang naririnig niya. He's finished. No place for him now. Ramdam ni Marco na tuluyan ang nabura ang kaniyang impluensya. Madilim ang umaga para kay Marco. Sa halip na bumangon bilang CEO ng isang imperyo, nagising siya sa maliit na kwartong inuupahan. Wala ni isang staff na nag-asikaso. Isang sulat mula sa board ang nasa ibabaw ng mesa. May tatak na, confidential. Binuksan niya ito at nanginginig ang mga kamay. Effective immediately, the board of directors has voted for your removal as CEO of Ramirez Holdings. All positions, privileges, and powers are revoked. Signed, Board of Directors. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Halos bumagsak sa Celia. Tinanggal na siya. Wala na siyang hawak. Paglabas niya ng flat, sinalubong siya ng dalawang lalaki mula sa bangko. Mr. Ramirez, we are here to inform you that your assets, properties, cars, and accounts are officially frozen, pending investigation. You have no right to access or liquidate them. Parang nabingi si Marco. No, this can't be happening. Ngunit wala siyang nagawa. Isang listahan ng kanyang mga ari-arian na ibinigay sa kanya. Mansyon sa Forbes, villa sa Spain, sports car, private jets, lahat may nakasulat na iisang salita. Frozen. Habang naglalakad siya sa kalsada, halos lahat ng tao ay nakatingin at bumubulong. May ilan pang nagpicture at nagvideo. Look, that's Marco Ramirez, the fallen tycoon. Akala mo dati hari, ngayon pulubi na lang. Karma is real. Napalunok siya. Halos hindi makalakad ang diretsyo. Ang dating lakad na puno ng kumpiyansa, ngayon ay parang basang sisiw na walang patutunguhan. Habang naglalakad, bigla siyang hinarang ng tatlong lalaki. Mga dating contractors na niloko niya na noong siya pa ang may hawak ng kumpanya. Marco! Sigaw ng isa. Naaalala mo ba kami? Pinangakuan mo kami ng bayad, pero iniwan mo kaming baon sa utang. Hinawakan siya sa kwelyo ng isa pang lalaki. Ngayon, sinong matapang? Nasaan ang kayabangan mo? Nagpumigla si Marco, nanginginig. Please, give me time. Wala na akong hawak ngayon. Liza, she has everything. Hindi namin kailangan ng dahilan. Sigaw ng kontraktor. Ang kailangan namin, hustisya. Buti na lang at dumating ang mga gwardya ng gusali at pinigil ang gulo. Ngunit kahit nakaligtas siya, ramdam ni Marco na unti-unti na siyang kinakain ng lahat ng kasalanang iniwan niya. Kinagabihan, habang nagtatago siya sa isang maliit na bar, lumabas sa telebisyon ang balita. Ramirez Holdings soars again under the Liza Ramirez and her new ally, Alexander Grimaldi. Meanwhile, former CEO Marco Ramirez declares bankruptcy. Investigations on his management and the misuse of funds continue.
Lahat ng tao sa bar ay nagtawanan. Itinuro siya. Isn't that him? The loser CEO? Napayuho siya. Walang masabi. Ang dating mga taong pumapalakpak para sa kanya, ngayon ay sila ring nagtutulak sa kanya, pababa. Pag-uwi niya sa kanyang inuupahang silid, wala na siyang kasama. Si Vanessa, wala na. Ang mga kaibigan, tumakbo na. Ang pamilya, hindi na siya kinakausap. Umupo siya sa sahig, hawak ang kanyang ulo. Liza, bakit mo ginawa to? Pinili kong sirain ka, pero ako palang tuluyang guguho. Sa katahimikan ng gabi, narinig niya ang sariling pagikbe. Para siyang batang iniwan ng lahat. Walang direksyon, walang kalaban-laban. Mag-isa si Vanessa sa maliit na flat na inuupahan niya matapos siyang iwan ni Marco. Nakapaligid sa kanya ang mga dyaryo at print out ng mga artikulo mula sa social media. Lahat puro panlalait. Homewrecker, mistress betrayed, pathetic. Habang tinititigan ng mga yon, tumulo ang luha niya. Ngunit agad ding napaglitan ng galit. Kung guguho ako, hindi pwedeng si Liza ang magtagumpay. Kailangan kong hilahin siya pababa. Kailangan kong bumawi. Kinabukasan, nagpunta siya sa lumang hotel, sa kung saan pansamantalang tumutuloy si Marco. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang dating CEO na halos hindi mo nakakilala. Maputla, lasing at walang buhay ang mga mata. Marco, mahinang sabi ni Vanessa, kailangan natin mag-usap. Inirapan siya ni Marco. Bakit ka dito? Wala ka ng karapatan lumapit sa akin pagkatapos ng pagtataksil mo. Lumapit si Vanessa, desperada. Oo, nagkamali ako. Pero Marco, pareho tayong talunan ngayon. Pareho tayong pinagtatawanan ng mundo. Kung gusto mo makabawi, kailangan natin magsanib puwersa. May hawak akong impormasyon tungkol kay Liza. Gagamitin natin to laban sa kanya. Sandaling natahimik si Marco. Kita sa mga mata niya ang alinlangan. Bakit ko pa itutuloy ito, Vanessa? Talo na ako. Talo na tayo. Ngunit mariing sagot ni Vanessa. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pwedeng siya ang panalo. Hindi tayo pwedeng manatiling ganito. Kinabukasan, nakabihis si Vanessa at nagtungo sa opisina ni Liza. Hawak niya ang USB na naglalaman ng mga dokumento na galing sa misteryosong kahon. Umaasang magagamit niya pa ito bilang pag-alis ng imahe ni Liza sa publiko. Sa lobby pa lang ng gusali, ramdam niya ng lamig ng paligid. Maraming staff ang napapatingin, bulungan dito at doon. Pero patuloy niya ang lakad. Taas noo, pilit na pinapakita ang kumpiyansa. Sabihin mo kay Liza, kailangan namin mag-usap. Sabihin mo mailam ako na hindi niya gugustuhin lumabas sa publiko. Mariin niyang sinabi sa receptionist. Ngunit bago pa siya makalapit sa elevator, dalawang matipunong bodyguard ang humarang. Miss Vanessa, malamig na sabi ng isa. By orders of Mrs. Ramirez, you are not allowed to enter the premises nor approach her directly. Nagulat si Vanessa. What? Hindi niyo ako pwedeng pagbawalan. May karapatan ako makausap siya. Mahigpit ang tinig ng ikalawa. Wala nang karapatan. This is your last warning. Kapag sinubukan mo pang lumapit, ipapapulis ka namin. Nagpumigla si Vanessa, nagsisisigaw. Hindi to pwede. Ako ang dahilan kung bakit halos mawalan siya ng lahat. Kailangan niyang harapin ako. Ngunit imbes na makalusot, kinuyom ng mga bodyguard ang kamay niya at marahang itinulak palabas ng gusali. Naiwan siya sa labas, pinagtitinginan ng mga tao. Habang nakatayo sa kalsada, kitang-kita niya ang mga mata ng mga tao. Ang iba'y natatawa, ang iba'y may halong awa. Siya yun, diba? Yung kabit na iniwan at niloko. Wala na siyang mukhang maihaharap. She deserves it. Napahawak si Vanessa sa dibdib niya. Ramdam niya ang pagguho, hindi lamang ng reputasyon niya, kundi pati ng natitirang dignidad.
Umuwing mag-isa sa kanyang flat, sinubukan niyang tawagan ng financier na dati niyang pinagkakatiwalaan. Wala nang sumasagot. Block na ang numero niya. Sinubukan niyang kontakin ang ilan pang kakilala. Pero puro declined, calls at seen na lang. Vanessa, huwag ka nang lumapit. Text ng isa. We can't risk being associated with you. Napahiga siya sa sahig. Luhaan. Wala na akong kasama. Wala na akong kakampi. Kinagabihan dumungaw siya sa bintana. Tanaw niya mula roon ang building ng Ramirez Holdings. Maliwanag, masigla at puno ng buhay. Doon naroon si Liza, itinuturing na reyna ng lahat. Bakit siya? Bakit lagi siyang panalo? Bulong ni Vanessa, nanginginig sa galit. Akong pinili ni Marco. Ako ang nagtiis sa kanya. Pero ako ang tinapon. Ako ang iniwan. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi si Liza ang tunay na dahilan ng kanyang pagkatalo. Siya mismo ang sumira sa sarili niya. Tahimik ang buong silid ng law office kung saan itinakda ang formal na paghaharap ni Liza, Marco at Vanessa. Sa gitna ng mahabang mesa, nakalatag ang annulment papers. Mga papel na magtatapos ng isang kabanata at magbubukas ng panibago. Naupo si Liza sa dulo ng mesa, marangal at kalmado. Nakasuot ng itim na suit. Dumating si Marco, halatang payat at bugbog sa problema. Sunod namang pumasok si Vanessa, nakayuko at waring wala ng yabang na natira. Salamat sa pagdalo, panimula ng abogado. Nandito tayo ngayon para formal lang tapusin ang usaping ito. Mrs. Liza Ramirez, ikaw ang may huling salita bago lagdaan ang annulment. Tumayo si Liza, malamig ang boses, ngunit puno ng dignidad. Matagal kong pinangarap na marinig ang salitang sorry mula sa inyo. Pero ngayong kaharap ko na kayo, na-realize kong hindi ko na kailangan. Hindi dahil wala akong sugat, kundi dahil natuto na akong maghilom ng mag-isa. Tumingin siya kay Marco. Marco, pinapatawad na kita. Alam kong mahirap ang pinagdaanan mo. At alam kong minsan, nadadala ka ng kahinaan mo. Pero bilang asawa, hindi na. Bilang business partner, hindi kailanman ulit. Halos lumuha si Marco, nanginginig ang mga labi. Liza, please. Alam kong huli na. Pero sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko na alam kung paano ako mabubuhay nang wala ka. Umiling si Liza, marahang umiti. Hindi mo kailangan ng asawa para mabuhay, Marco. Kailangan mo lang ng tapang para tanggapin ang mga pagkakamali mo. Hindi ako ang sagot sa hinahanap mong kaligtasan. Ikaw mismo ang sagot sa sarili mong pagbabagsak. Napayuko si Marco. Tuluyang bumagsak ang mga luha. Lumapit ng tingin si Liza kay Vanessa, na kanina pa ay tahimik. At ikaw, Vanessa, wala akong galit na natitira para sa'yo. Sa totoo lang, naaawa ako. Ginawa mong lahat para maging ako. Pero sa dulo, ikaw mismo ang sumira sa sarili mo. Napaiyak si Vanessa, hawak ang kamay ni Liza. Hindi ko alam kung paano ako babangon. Wala na akong pangalan. Wala na akong pagkatao. At lahat ng ito, ako ang may gawa. Malamig ngunit totoo ang sagot ni Liza. Totoo, ikaw ang may gawa. Pero hindi ako magpapasya kung babangon ka pa o hindi. Nasa sayo ang desisyon. Tandaan mo lang, ang kaaway mo ay hindi ako. Ngunit sarili mo ang kasakiman. Pagkatapos ng mabigat na palitan ng salita, inilapit ng abogado ang annulment papers. Tahimik na kinuha ni Liza ang ballpen at nilagdaan ang dokumento. Sinundan ito ni Marco, bagamat nanginginig ang kamay niya at sa bawat guhit ng perma, para bang nababawasan ng bigat sa dibdib. From this day forward, wika ng abogado, the marriage of Marco and Liza Ramirez is officially annulled. Both parties are now free. Tahimik ang buong silid,
Ngunit ramdam ang bigat ng kasaysayan na nagwakas. Bago umalis, tumayo si Liza tumingin kay Marco. Marco, I hope you find peace. Hindi sa akin, hindi kay Vanessa, kundi sa sarili mo. Huwag mo nang hahayaan ang nakaraan ang magdidita ng kinabukasan mo. Naglakad siya palabas ng silid ng perang iyon. Mataas ang noo, matatag ang mga hakbang, walang takot sa bagong simula. Si Marco naiwan sa upuan, hawak ang mga papel na parang lobo ng dati niyang buhay. Si Vanessa na tahimik na umiiyak, hawak ang kanyang puso na matagal na ang hungkag. Makalipas ang ilang buwan, muling nagningning ang Ramirez Holdings. Sa ilalim ng pamumuno ni Liza at sa pakikipagtulungan kay Alexander Grimaldi, unti-unting bumabalik ang tiwala ng mga investors. Ang opisina na dati puno ng intriga at bulungan ay ngayon puno na ng sigla at respeto. Mr. Ramirez, congratulations! Sabi ng isang board member habang nagtatapos ang quarterly meeting. The numbers are better than ever. Investors are pleased. Ngumiti si Liza, kalmado at puno ng otoridad. Hindi lang ito tagumpay, kundi tagumpay nating lahat. Salamat sa tiwala ninyo. Palakpakan ng lahat. At sa wakas, siya na mismo ang kinikilalang reyna ng kumpanyang minsang muntik ng gumuho. Samantala, sa Pilipinas, bumalik naman si Marco na nakaupo sa isang lumang simbahan. Nagdarasal. Diyos ko, bigyan mo po ako ng isa pang pagkakataon. Kahit hindi para sa kayamanan, kundi para sa karapatan. Dala ang bigat ng pagkatao, umuwi siya sa dati niyang mansyon. Wala lang magarang kasangkapan. Wala na ring staff na sumasalubong. Isa lamang lumang kotse na may lamang mga gamit niya. At ang dating pangalan na kinatatakutan ngayon ay puno na ng awa at panlalait. Sa Europa naman, si Vanessa ay naglalakad mag-isa sa isang madilim na eskinita. Walang direksyon. Ang kanyang dating mga pangarap ay naging abo at tuluyang naglaho sa eksena. May mga chismis na lumilipad siya patungong ibang bansa dahil ang natitirang ibon ay nagsasabing nakita raw siya sa isang maliit na bar sa Madrid. Nagtatrabaho bilang entertainer, pero wala lang nakakatiyak. Sa mga mata ng lipunan, wala na siyang halaga. Ang babaeng dati gustong maging reyna ay naging anino na lang ng kahapon. Siya ang natitirang nakatayo. Ngunit si Liza, nakangiti at handang muling magmahal. Ngunit ikaw, naglalakas siya sa kalye kung saan dati nakatayo ang billboard na may larawan niya bilang CEO. Napalitan na yon ng bagong muka. Si Liza kasama ang katagang Ramirez Holdings, built on integrity, led by strength. Napayo ko si Marco, halos tumulo ang luha. Liza, sana noong una pa lang, pinahalagahan na kita. Ngayon lang wala na ako magagawa kundi ang magsisi. Sa gitna ng lahat, si Liza ay nakaupo sa kanyang opisina, isang tabi, tanaw mga ilaw ng London. Sa kanyang mesa, may mga bulaklak na ipinadala ni Alexander Grimaldi bilang pasasalamat sa kanilang matagumpay na alyansa. Binasa niya ang sulat na kasama. To the woman who turned pain into my power, this may be the beginning of not just the business victories, but of new happiness as well. Napangiti naman si Liza. Marahang inilapag ang sulat. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang lahat, naramdaman niyang muli niyang kayang magmahal. Hindi bilang babaeng iniwan, kundi bilang babaeng matatag at buo. Isang gabi, inimbitahan siya ni Grimaldi sa isang charity gala. Nakasuot siya ng eleganteng gown. Simple, ngunit marangal. Habang naglalakad sa red carpet, palakpakan ang paghanga ang isinagot ng mga tao. Mrs. Liza, you are an inspiration. She's proof of wife that dignity always wins. Habang makapasok sila sa loob, tahimik siya ni Grimaldi sa balikat. You see, Liza, this is not your world.
Not because your name. Not because of Marco. But because of you. Ngumiti si Liza, nakatingin sa malayo. Ito na ang bagong simula at hindi ko nahahayaan ang sino man para basagin ulit ito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Walang hiya ka, Marco. Isinama mo